mat na sinabi ni Lloyd na hindi magagawang pigilan ng demonyo ang pangarap niya, ay sinabi nito na, ang utang ang pinakamalaking balakid sa daan nito para sa kanyang inaasam-asam na buhay. Pinuproblema ng ating bida ang pagpapasahod sa mga tauhan na balak nilang i-recruit mula kay Count Cremo, kung saan sinasabi nito na, kung bayad lang para sa pagtatrabaho ng mga ito ay hindi magiging problema para sa kanya, pero dahil sa kailangan nila mag-provide para sa pagkain, pabahay at maging sa transportasyon, yun ang nagpapasakit sa kalooban ng ating bida. Sa ibang eksena naman ay nakita ng ogre na may gusto kay Emily si Greg na pumipick up line sa ibang dilag, at makikita ang pagpapakul nito habang ang dilag naman ay kiligpuet sa mga pinagsasabi ni Greg. Kaya dahil dito ay nagalit ang ogre, habang ang isang kasamahan naman ni Greg ay tinawag siya para ipaalam na hinahanap ito ni Byron. Pero nang aalis na ito ay bigla naman itong tinawag ng galit na ogre. Sinabi ng ogre na, paano mo nagagawa ito? Paano mo nagagawa ito kahit na may Emily ka na? Nagtataka naman si Greg kung ano ang ibig sabihin ng ogre. Ano bang meron, tanong ni Greg? Pero tila mas lalong nagalit ang ogre at bigla nitong inatake si Greg. Pero mabilis na nakapag-counter-attack si Greg kaya biglang bagsak ang ogre. Sinabi ni Greg na, hindi mo ako matatamaan ng ganyang klaseng suntok. Dahil ang mga troops ng Fronteras Estate ay nagdaan sa mga matitinding pag-eensayo, dahilan para magawa nilang kontrolin ang kanilang mana. At isang soldier sa estate na ito ay katumbas ng 10 soldier sa ibang lugar. Kaya naman tumayo ang ogre at tila gagamit ng isang matinding teknik, gayon din naman si Greg. At pumorma na ang dalawa para sa sabayang pag-atake. At nang pagsugod nila sa isa't isa ay bigla naman sulpot ni Byron, at sinabihan na sobrang bagal ng mga ito. Kaya biglang napatigil ang dalawa sa paglalaban. Dahil sa pakikipag-away ni Greg ay nakatikim ito ng sermon kay Byron at sinabi ni Byron sa kanya na kailangan niya mag-impake ng gamit dahil sila ay aalis papunta sa Cremo. Pero ang dalawa ay masama pa rin ang tingin sa isa't isa na animoy sinasabi na hindi pa sila tapos. Tinanong ni Greg kung ang pagpunta ba nila sa Cremo ay para mag-recruit ng ibang workers. Sinabi naman ni Byron na, oo dahil may plano si Master Lloyd na isang major project kung saan magdedepende ang ating mga buhay. Pero sinabi ni Greg na, sa palagay nito ay hindi na nila kailangan pa na magpunta sa Cremo para mag-recruit. Kaya napatingin si Byron sa kanya. Samantala, makikitang tululaway pa na natutulog si Lloyd nang may mensahe na dumating at sinasabi na, ang kanyang mga achievement at titles ay nagresulta sa isang compound effect. Kaya napatanong si Lloyd kung anong klaseng effect ang tinutukoy ng messenger. Sinabi ng messenger na dahil sa nagawa ni Lloyd ang pagkakahuli ng traidor sa kanilang bayan, at pagbabayad ng kanilang mga utang. Pagkatapos ay ang pagtanggap nito sa mga refugees at pagpapatira sa mga ito. Pati ang mga kalamidad na dumating kung saan siya ang nanguna para matalo ito, kung kaya ang lahat ng tao sa kanilang estate ay gustong suklian lahat ng kabutihan na ginawa ni Lloyd. Nagtataka naman si Lloyd kung anong sukli, at kung paano nila iyon gagawin. Hanggang sa may marinig ito sa labas ng kanilang mansyon. Pagtingin niya mula sa bintana ng kanyang kwarto ay nakita niya ang napakaraming tao, na sinasabi na, bigyan mo kami ng trabaho, at kahit ano ang iutos mo Master Lloyd ay susundin namin, hindi muna kami kailangan bayaran kaya hayaan mong tulungan ka namin, masayang sabi ng lahat ng tao na nandito. Pero sumigaw si Lloyd na manahimik kayong lahat. Kaya naman natahimik ang mga villagers. Sinabi ni Lloyd na, may isang bagay lang akong hindi pinagkakatiwalaan, yun ay ang paggawa ng isang bagay ng isang tao para sa iba. Pero kung para lang naman sa sarili ninyo ay maniniwala ako sa kahit anong sasabihin nyo. At anong sinasabi nyo na hindi ko na kailangan magbayad? Well, nakakahiya naman. Pero wala akong plano na magbigay sa inyo ng kahit anong bagay na libre. Kaya kung iniisip nyo pa rin na magtrabaho ng walang bayad, simulan na natin ang pagpirma sa mga kontrata. Matapos sabihin yun ni Lloyd ay naging masaya pa rin ang mga tao. Dahil dito ay sobrang na-touch ang ating bida kaya di nito maiwasan na maluhan ng konti. Sa isang banda naman ay makikita ang isang ibon na tagapaghatid ng sulat na papunta sa Asfahan. Ang sulat ay galing sa isang espiya ni Samarkand.
kung saan sinasabi sa sulat na ang village sa kanluran ay maraming naglalakihang mga halimaw, kung saan meron isang ibon na mabilis lumipad sa himpapawid, ang beast na kayang baliktarin ang mundo, ang isang leviathan na kayang umubos ng tubig sa karagatan, isang serpent na kayang lumunok ng isang buong bundok, at ang isang demonyong may malakas na pagsigaw na tago sa langit at lupa. Sinasabi rin sa sulat na, ang mga workers sa village na ito ay kayang tumalo ng isang ogre gamit lamang ang kamao at ang isang matanda na kayang kumilos na kasing bilis ng hangin. Dagdag pa sa sulat na ang lakas ng hukbo sa village na ito ay hindi kapani-paniwala. Kaya napasabi na lang si Samarkand kung anong klaseng lugar ang tinutukoy ng kanyang espiya. Samantala sa lugar ng mga Lacuna, ay makikita si Diego na pinag-aaway ang dalawang lalaki. Sinasabi nito na, magsuntukan kayo na parang may galit sa isa't isa. Kaya napatigil ang dalawang lalaki. Pero pinagbantaan ito ni Diego at sinabi na, gusto nyo ba na makita ang mga asawa at anak ninyo na mamatay sa gutom? Dahil dito ay nagpatuloy ang dalawa sa pagsusuntukan, na ikinatuwa naman ng couple na si Diego. Pero biglang sulpot ng ating bida na si Lloyd sa tabi ni Diego. Kaya naman nang makita ito ni Diego ay halos humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan sa takot. Tinanong ni Lloyd si Diego kung sino ang dalawang lalaki na pinag-aaway niya. Sumagot naman si Diego na, sila ay mga mabababang alipin dito sa aming estate. Kaya sinabi ni Lloyd na, hindi ba masarap ang maging isang makapangyarihang tao? Dahil magagawa mo ang masasayang bagay na tulad nito, tama ba? Pero nanginginig na sumagot si Diego na hindi naman. Pero sinabi ni Lloyd na, gusto niya rin itong subukan. Pero natatakot na sumagot si Diego na, hindi niya iyon makakayang gawin na iutos sa isang tao na katulad ni Lloyd at tinawag niya pa itong Lord. Pero sinabi ni Lloyd na, ano bang sinasabi mong baliw ka? Ako ang nag-uutos sa iyo na lumaban. Kaya tila nanigas si Diego dahil alam na nito ang kanyang sasapitin, lalo na nang sabihin ni Lloyd na, si Diego na ang sa red corner, habang ang sa blue corner naman ay si Javier. Kaya naman naglabas agad si Javier ng Aura Sword at sinabi na, dahil ito ay utos ng anak ng Count, ay wala na itong choice kundi ang mag-participate. Kaya dahil dito ay nagmamakaawa si Diego na wag itong gawin ni Javier at alisin nito ang kanyang espada. Kaya sinabi ni Lloyd na, bakit di ba siya pwede gumamit ng espada, edi kung ganon ay alisin mo din ang espada mo. Pero sinabi ni Diego na, hindi naman dahil sa espada, matapos ay lumuhod at humingi ito ng tawad kay Lloyd. Sinabi ni Lloyd na, palagay ko ay sobra nga naman kung sa isang sword master kalalaban, kaya ako na lang ang kalabanin mo. Kaya dahil dito ay mas lalong di na may pinta ang pagmumukha ni Diego na tulo-uhog at halos lumabas na ang mata dahil sa takot. Nang biglang binigyan ito ni Lloyd ng isang humahagupit na sapak kung saan kinain ng buo ni Diego ang kamao ng ating bida. Kaya ayon nakatulog ng maaga si Diego. Pagkatapos ay sinabi ni Lloyd sa dalawang lalaki na, magpunta sila sa Front Terrace Estate at hanapin si Byron, dahil mula ngayon sila ay resident na ng kanilang bayan. Kaya naman no touch ang mga ito sa kabaitang ipinakita ni Lloyd. Samantala si Visconde Lacuna naman ay tila gulat na gulat. Siya pala ay natutulog at sinabing muli niya na naman na napanaginipan si Lloyd. Kaya sinabi nito na, napakasama naman ng simula ng aking umaga. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto nito at sinasabi na, may gusto itong sabihin sa kanya. Pero galit na galit si Lacuna at agad niya itong pinapaalis. Pero sinabi ng taong kumakatok na, ang kailangan niyang sabihin ay isang importanteng bagay na kailangan malaman ni Lacuna agad-agad. Kaya naman dali-dali na tumayo si Lacuna at kinuha nito ang kanyang latigo. Pero pagbukas nito ng pinto ay bumungad sa kanya ang malagaling pang impyerno na pagmumuka ni Lloyd na sinasabi na long time no see. Kaya naman nagpanggap na lang ito na hinimatay. Kaya napatanong si Lloyd kay Javier kung nakakatakot ba ang pagmumukha niya. Sinabi naman ni Javier na, oo dahil ang pagmumukha mo ay isang bagay na hindi kaaya-ayang tingnan. Pagkatapos nito ay sinabi ni Lloyd kay Lacuna na tingnan nito ang daang iyon sabay turo sa may bundok, at sinabi ni Lloyd na, gusto niyang ipaalam na puputulin niya ang lahat ng madadaanan sa paggawa nito ng quarry. Kaya napatanong si Visconde Lacuna kung bakit biglaan naman ang gagawin ni Lloyd. Pero sinabi ni Lloyd na,
kailangan ko pa ba talaga magpaliwanag sa'yo? Habang hila-hila ang biguti ng matanda. Pagkatapos ay sinabihan ni Lloyd ang mga tauhan nito na, magbibuild tayo ng isang diretsyong daan mula sa quarry hanggang sa ating bayan, dapat ay diretsyo lang at walang kurbada. Pero nakaharang ang mansyon ni Lacuna sa kanilang gagawin. Pero dahil sa sinabi ni Lloyd na dapat ay walang kurbada ay pinangungunahan ni Greg ang paggawa ng daan kung saan nahati sa dalawa ang mansyon ni Lacuna. Sinabi ni Lloyd sa Visconde na, huwag kang mag-alala dahil iginawa na kita ng bahay na iyong tutuluyan, at ang iyong mga alipin ay lilipat na sa aming bayan. At hindi mo na rin aalalahanin dahil bibigyan naman kita ng kasama. Laglag pa nga ni Lacuna nang makita ang bahay na sinasabi ni Lloyd at ang taong makakasama nila. Dito ay sinasabi ni Lloyd sa sarili na, ang isyu na haharapin nila ay ang mga putik. Kung saan kung iaasa niya naman sa mga trabahador ay maaari lang ito magdulot ng sakuna at ikamatay ng mga ito. Patuloy sa pag-iisip si Lloyd sa solusyon na maaari niyang gawin. Iniisip nito kung saan siya makakahanap ng isang alipin na kayang maglabas ng isang napakalaking init. Hanggang sa napasnap ito na senyales na may naisip na ito at sinabi na sa sarili na, tama. Iyon nga ang tamang alipin para dito. Kaya nagpunta ito sa blacksmith na si Corgedes at sinabi na igawa sila ng armor na mula sa dagta ng puno ng Elencia. Kaya tinanong ni Corgedes kung bakit niya kailangan gumawa ng ganoong armor. Huhuli ba kayo ng dragon o kung anumang bagay? Sinabi ni Lloyd na oo, huhuli sila ng dragon. Sino naman ang gagawa nun, tanong ni Corgedes. Sumagot naman si Lloyd na siya. Sabay turo kay Javier na nasa likod nito. Kailaliman ng isang bundok ay may isang kuweba kung saan makikita ang isang dragon. Sinasabi ng dragon na ito na, bakit hindi man lang ako makapag-craft ng kahit na anong bagay kahit na meron na akong iba't ibang klase at matitigas na gemstone. Gusto ko nang magpakasal, pero dahil sa mga kamay ko, sa mga sumpang kamay ko na ito ay hindi ako makapag-craft ng maayos ng gemstone. Ang kaya ko lang gawin ay sirain ang mga gemstone na kung saan ito naman ang pinaka-inaayawan ng mga babaeng dragon. Kaya naman patuloy na nagmumukmak ang lalaking dragon na ito, na may biglang nagsalita at sinabi na naiintindihan kita, gulat na sinabi ng dragon na mga tao, paano nyo nagawang lagpasan ang mga sinet-up kong patibong? Sinabi ng ating bida na, oo at dinasable namin lahat ng yun, sa pag-asang makausap ka namin o Great Dragon. Ikaw si Solitas, tama ba? Meron akong magandang iaalok sa'yo, sabi ni Lloyd. Pero biglang nagbuga ng malakas na apoy ang dragon na si Solitas. Habang sinasabi nito na, dahil sa inyong mga tao ay hindi ako makapagpakasal. Dahil dito ay tinanong ni Javier si Lloyd kung ano ang plano nito ngayon. Sinabi ni Lloyd na, di ba sinabi ko na sayo? Pero tinanong ni Javier kung kailan niya ito sinabi dahil hindi alam ni Javier na may sinabi si Lloyd. Habang ang dragon ay patuloy na nagwawala, sila naman ay nakatago lang sa isang tipak ng malaking bato. Sinabi ni Lloyd na, di ba sinabi ko na sayo na huhulihin natin ang dragon na yan? Sinabi naman ni Javier na, yun ang goal natin, hindi yun plano. Kaya tama na ang pagbibiro at sabihin mo na sa akin kung ano ang gagawin ko. Magtitiwala ako kahit ano pa ang iyong pinaplano, sabi ni Javier. Sinabi ni Lloyd na, ang step 1 ay labanan ng dragon, at ang step 2 ay hulihin mo ito. Sabay tinulak nito si Javier. Nang makita ni Solitas si Javier ay nagtataka ito kung bakit wala man lang itong galos, kaya napatanong ito sa sarili kung ang suot ba nitong armor ay nagtataglay ng isang espesyal na powers. Kaya naman inis na inis ito at sinabing wawasakin niya ito. Habang si Lloyd naman ay tamang moral support lang kay Javier sa Gedli. At nagsimula na nga ang malalakas na pag-atake ni Solitas kay Javier. Pero madali lang ni Javier na naiiwasan ang mga atake nito, na mas lalong nagpainis kay Solitas. Si Javier naman ay nagtataka kung ano ang nangyayari, at naiisip nito na kayang-kaya niya natalunin ang dragon. Habang si Lloyd naman na nakatago sa bato ay sinasabi na alam niya magiging madali lang ito para sa kanila. Dahil sa libro, ay talagang lamang sa laban si Javier at sa oras na yun ay doon naging isang ganap na swordmaster si Javier. Sinabi rin ni Lloyd na malakas lang ng konti si Javier kay Queen Alicia at kay Kyle,
pero ngayon ay sobrang layo na ng lakas nito kumpara sa isang ordinaryong Swordmaster kung saan ay maaari nang matawag na High Swordmaster si Javier. At ito ang dahilan kung bakit hindi magawang tamaan ni Solitas si Javier. Tila gulat na gulat naman si Solitas sa nakikita at sinabi nito na, "Ano yan? Paano nagagawa ng isang tao ang tumalon-talon sa gitna ng hangin?" Sinabi naman ni Javier na, "Maganda ito. Makakagalaw ako ng mabilis sa ganitong paraan." Habang si Lloyd naman ay namamangha din dahil sa natutunan ni Javier ang paggawa ng aerial mana stepping stones matapos na makita kung paano ito ginagamit ng mga elves. Kaya nasabi nito na isang halimaw talaga si Javier. Samantala halos mahilaw na si Solitas kakasunod ng tingin sa pagkilos ni Javier. Sinabi ni Javier na, bagamat ang dragon ay medyo bata pa, ito pa rin ang pinakamalakas na creature na nabubuhay, kaya hindi ito madaling kalaban. Kaya ginamit ni Javier ang kanyang aura sword na direktang tumama sa dibdib ni Solitas, at pagkatapos ay umiyak ito at naglulumpasay na parang bata sa sakit na nararamdaman. Sinabi ni Javier na, "Halika lumapit ka sa akin." Pero sinabi ni Solitas na saglit, "Sandali lang." Pero si Javier ay dahan-dahan nang lumalapit sa umiiyak na dragon. Sinabi ni Solitas na, "Diyan ka lang. May importante muna akong sasabihin sa'yo." Kaya huminto si Javier, pero paghinto ni Javier ay umatake naman agad si Solitas, na naiwasan naman ni Javier at muling nagpakawala ng isang atake mula sa likod ni Solitas na mas lalong nagpaiyak dito. Pagkatapos ay sunod-sunod na inatake ni Javier si Solitas, habang si Lloyd naman ay patawa-tawa lang na pinapanood ang dalawa. At sinasabi nito na, malinaw na ang sunod na gagawin ni Solitas ay ang pagtakas. Kaya nagpakawala ng smokescreen si Solitas at pagkatapos ay mabilis na tumakbo habang umiiyak at nagtago sa likod ng isang bato na akala niya hindi siya nakikita ni Javier. Agad itong gumamit ng kanyang teleport skill pero nakuryente ito. Yun ay dahil sa pagseset niya ng anti-teleportation trap. Kaya kung dati ay bobo na ito, ngayon ay mas malala na ang pagiging bobo niya. Habang nakahiga ay nilapitan naman ito ni Lloyd at muli na ipinakilala ang kanyang sarili. Nagpapanggap pa si Solitas at sinasabi na hindi ito isang dragon, pero nginitian lang ito ni Lloyd. Habang si Javier naman ay nakahanda para umatake. Pero patuloy pa rin na nagmamaang-maangan si Solitas habang hinahanap ang daan palabas ng kuweba. Kaya ayon inatake siya ni Javier. Kaya iyak na naman ito habang tinatanong kung sino at ano ba ang kailangan ng dalawa sa kanya. Sinabi ni Lloyd na, "Sinabi ko naman sa'yo kanina pa na may maganda akong iaalok sa'yo." Kaya sinabi ni Solitas na, "Bakit hindi mo agad sinabi kesa sa pahirapan pa ako?" Sinabi naman ni Lloyd na ikaw ang unang sumubok na patayin kami, kaya ang bodyguard ko ay nagulat sa ginawa mo kaya siya gumanti sa iyo. Tapos noon ay tinanong ni Solitas kung ano ba ang gusto ialok ni Lloyd. Kaya sinabi ni Lloyd sa sarili na, "Tagumpay ang aming plano at nagawa namin na pakalmahin ito." Pero ang dragon ay dragon pa rin, na kung saan kapag ang isang dragon ay natalo ng isang tao, ang pride din nito ay kasabay na matatalo. Kung saan dahil doon ay mahihirapan na makipagnegosasyon sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Lloyd kay Javier na, "Ikaw, bakit ang bastos mo? Bakit mo nagawang iwas-iwas ang espada sa isang dragon, isa kang hangal?" Kaya tila nasakluban ng langit at lupa ang pagmumukha ni Javier. Pagkatapos ay sinabi ni Lloyd kay Javier na pumunta sa sulok at lumuhad na nakataas ang kamay bilang parusa nito. Ginawa ito lahat ni Lloyd para maibalik ang pride ni Solitas. Sinabi ni Lloyd na, "Maupo ka dito," at pagkatapos ay parang tuta naman na nakatuwad si Lloyd sa harap ni Solitas at sinabi na may gusto itong itanong. Kaya sinabi ni Solitas kung ano yun, kaya naman ang maamong mukha ni Lloyd ay biglang nagbago habang sinasabi na, "Gusto mo na maikasal, tama ba?" Namula naman ang mukha ni Solitas at tinanong kung paano ito nalaman ni Lloyd. Dagdag pa ni Lloyd na, "Dahil sa pasmado mong kamay ay hindi ka makagawa ng isang perpektong jewel, tama ba?" Sinabi ni Solitas na, "Paano mo nalaman lahat ng yan pati ang lugar na ito?" Pero ang sinagot ni Lloyd ay tutulungan niya ito na may kasal sa loob ng 10 taon. Kaya biglang na-excite si Solitas. Pero agad din itong nagalit at sinabi na sagutin ni Lloyd ang kanyang tanong.
Pero si Lloyd ay patuloy lang na iniiwasan ang tanong ni Solitas. At dahil sa mga mala-barber pero romantikong kwento ni Lloyd ay hindi napigilan ni Solitas ang sarili na mag-imagine ng kanyang magiging love story. Kaya naman dahil dito ay sinamantala na ito ni Lloyd kung saan naglabas ito ng kontrata at pinapirmahan kay Solitas, sinabi ni Lloyd na, ang kontratang ito ang magiging daan para sa iyong hinahangad na masayang kasal. Sinabi ni Solitas na, sigurado ka ba na pag pumirma ako dito ay matutulungan mo ako na makapagpakasal? Na sinagot naman ni Lloyd ng oo, pinirmahan naman agad ito ni Solitas, pero pagkatapos sa pagpirma ay biglang nagbago ang aura ni Lloyd at mabilis na kinuha ang kontrata sa mga kamay ni Solitas, at sinabi ni Lloyd na, hindi ba't may nasusulat ayon sa batas ng mga dragon, na kung ang dragon ay babaliwalain ang kontrata na pinirmahan sa isang tao ay mahaharap ito sa Dragon King's Breath. Kaya naman dahil dito ay pakiramdam ni Solitas na naisahan siya ng reincarnation ng isang demonyo, pagtapos nito ay nagbalik na sila sa kanilang bayan na kasama si Solitas, kaya masaya si Lloyd na sinabi na, ngayon ay nakuha ko na ang aking waste incinerator, ang ibig kong sabihin ay ang dragon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.